Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, meron na naman po tayong pag-uusapan na isang online lending application. At guys, ito ay si Cashme. So guys, si Cashme is matagal na dito sa Google Play Store. Pero nag-update lang siya noong 2024, nitong April. So since 2019 pa siya dito guys sa Google Play Store. Pero guys, bago kayo mag-install o bago kayo mag-download ng isang online lending application, lagi niyong tatandaan na dapat ninyong tapusin yung mga online review sa kanila para malaman nyo kung worth it ba talaga o para hindi na rin guys mas sayang yung inyong mga oras sa pag-i-install, pagda-download, tapos pag-apply, tapos pag nakita nyo na ganito, ganyan pala kalaki yung di ba? Inyo na agad siya, hindi nyo na siya itutuloy. So, guys, para hindi na kayo mag-waste ng time, panoorin nyo muna yung video na to. Siguraduhin nyo matatapos nyo. So, let's go, guys! But before that, guys, disclaimer lang po, hindi po tayo agent or promoter ng any online lending application. So, guys, nag-share lang po tayo ng ating experience sa paglo-loan sa kanila. So, tara, install na natin, guys, si Cashme. So guys, si Cashme is under siya ni Hupan o Yupan Lending Technology Incorporation. So Cashme Cash Loan Online App. Si Cashme is meron ng 4.3 stars and meron siyang 37k reviews. So gaya nga ng sinabi ko sa inyo guys kanina, Cashme ay na-release noong April 22, 2019 at nag-update siya guys nito lang April 9, 2024. So sabi dito guys, makaka-loan daw po tayo ng up to 20,000 pesos. So tingnan nga natin. And sabi din nila dito guys, receive the loan in 5 to 24 hours. Application with only one government ID. Apply anywhere, anytime. So ang mga pwede guys dito mag-loan is all 18 to 60 years old local customer. So yun guys yung mga dapat nating tandaan kay Cashme at ating nga alamin kung totoo nga ba yung kanyang mga sinasabi. Install na natin guys and open na natin guys si Cashme. So guys, upon opening this online lending application, bubungad na agad sa inyo guys yung kanyang privacy policy. So guys, kalimitan naman talaga ng mga online lending application, ito lagi ang unang bumubungad sa atin, whether yung cellphone number ang hinihingi o itong permission. So guys, click lang natin guys yung agree para tayo magpatuloy. And then allow lang natin guys. After that guys, mapupunta na agad tayo sa kanyang dashboard. So dito guys, ang maximum loanable amount is 30,000 pesos. So try na nga natin guys si Cashme. So click lang natin guys yung loan now. So after that guys, kailangan natin dito maglagay ng ating active phone number and then kailangan natin kunin yung verification code and then check the circle here and then click the login or register. And then allow uli lang natin siya guys. So dito guys, meron lang tayong 4 na step. So ang unang step guys is ID information. So tandaan nyo guys, wala ditong nakalagay kung ano mga available ID. So ang nakalagay lang dito guys is mag-upload tayo ng ID. So pwede siguro dito guys any government ID. So yun siguro pwede dito kahit ano. So after nung natin mag-upload guys, click lang natin yung next. And then may additional tayo guys ditong pipilapan, educational level, marital status, children number, current address, email address, and then the loan purpose. And then after that guys, ang next nating pipilapan dito is yung work. So kailangan natin dito yung monthly income and then the occupation. And then after that guys, contact person na ang ating kailangan ditong pilapan. So dito guys, nanghihingi si Cashme ng Facebook username. Be careful lang sa paglalagay ng Facebook username natin kasi alam naman natin, 'di ba, karamihan ng mga online lending application maraming nang haharas and may mga instances pa na pinopost sa Facebook. Kaya be careful guys pag nakita niyo na yung Facebook username ay hinihingi. So kailangan natin guys mag-isip-isip. And then after nun guys, maglalagay na tayo dito ng contact reference. So after that guys, and take note lang guys dun sa mga ilalagay natin contact reference ha. Kailangan dapat sabihin nyo din sila para maging aware sila na syempre, di ba, talaga namang tumatawag ang mga ito sa mga contact references. Lalo na guys kung hindi tayo nakakapagbayad on time.
And then after that guys, withdrawal type na. So guys, dito sa withdrawal type, narito si GCash, si Bank Transfer, si GrabPay, at si PayMaya. So guys, pili na lang kayo doon. And then after that guys, ipaprocess na ni Cashme yung ating online application. And eto na guys, narito na guys yung offer sa atin ni Cashme. So guys, ang offer sa akin dito ni Cashme is 5,000 pesos. And then guys, ang nakalagay ditong loan term is 130 days. Pero guys, hindi naman totoo yung 130 days niyang loan term. Kasi huwag kayo maniwala dito sa 130 days na loan terms. Kasi guys, 7 days lang po talaga. Kasi after 7 days, kailangan nyo nang magbayad. So guys, and take note guys ha, tingnan nyo, ang offer sa akin dito is 5,000. And then, ang una kong magbabayad guys is sa June 27. And ang akin ang babayaran guys is 5,350 pesos. So, magkano agad guys yung additional niya dito? 350 pesos. Pero, wait lang guys, meron pa po tayo ditong hindi magandang nakita kay Cashme. Kasi guys, ang marireceive nyo na lang na amount doon sa 5,000 pesos is 3,420 pesos. So, yun na lang guys ang ma-receive nyo. Kasi bakit? Kasi narito guys, yung mga charges and fees na kanyang ibinawas. So, meron siyang service fee na 1,000 pesos, management fee na 500 pesos, at transfer fee na 80 pesos. So, yun guys yung offer ni Cashme sa akin. So, guys, transparent naman. Totoo naman si Cashme kasi pinakita niya talaga yung mga charges and fees na kanyang ibinabawas. Kaso nga lang guys, medyo parang hindi siya worth it dun sa 7 days kasi masyadong malaki. Depende pa rin naman sa inyo kung i-grab nyo o hindi. Pero sa akin guys, hindi ko siya green up kasi nalakihan ako sa kanyang mga charges and fees na ibinawas. So, yun guys. So, kung hindi kayo satisfied kay Cashme, meron tayong mga link guys sa description box. So, malay nyo guys, magustuhan nyo siya kasi nag-o-offer sila guys ng 0% interest sa unang loan. And guys, hindi na siya application. Hindi nyo siya kailangan i-download, hindi nyo siya kailangan i-install kasi website na po siya. Magda-direct na agad kayo sa kanyang website. So, yun guys, for today's video, sana guys is nalaman nyo kung worth it bang utangan si Cashme o hindi. Pero guys, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon kung kayo maglo-loan sa kanya o hindi. So, that's all for today's videos. And kung hindi ka pa guys nakasubscribe, subscribe mo na po ang ating YouTube channel. I-like mo na yung video at mag-comment ka na rin. So, thank you guys sa panonood. See you on my next video. Bye-bye!